Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Meron tayo re-reaction ngayon. Ito ay video ni Kuya Red, no? Kapre na nagkagusto sa mga dalaga. Chick boy pala tong kapre na to, men. Ito yung video. Dito ako natatawa eh. Yung mukha ng bata, pinakita muna ni Kuya Red bago niya i-blurred. Huwag niyo ako sisisihin ha. Nasa video ni Kuya Red to eh. Baka mamaya, alam mo naman pala eh, naka-blurred. Pinapakita mo pa. Lahat naman ng tao makikita yan eh. Hindi naman yan yung purong lihim na itsura niyang bata tapos bigla akong pinakita. Ito kasi nasa video mismo ito ni Kuya Red. After niya ipakita, sa kanya tatakpan yung mukha. Or itom, lain kay ang dagway pula yung mata. Unsa man ang Gidaga na mo dito sa balay sa iyang uyuan kay parang dito na magitabang kay ang akong nabasin og naras ang kuan kay ingon man din siya din nga manai Ano kwento ng bata? si lolo na sa or itom. Itim ang pangit at pula ng mata. Lain kay ang dagway pula yung mata. unsa man ang Gidaga na mo dito sa Itinakbo namin siya sa bahay ng tita. balay sa iyang uyuan kay parang dito na Doon namin magitabang siya. kay Ito hindi ko nagigets tinakpan niya yung mukha ng babae pero itong bata hindi tinakpan ni Kuya Red. ang akong nabasin og naras ang kuan kay Kasi panay ang sabi niya na may ingon man din itim siya daw. din nga manai itong nga tao man nga naya si lolo Na na sa tao at ulo si na lolo sa sa tabi ko. ulo. Hinawakan ang ulo. katong gikan mo sa kuan nga wala kami Yung diretso di ba? galing hindi ko daw. Oh, nakita din nimo gid siya. Nakita ang Diyod. Nadira ay nagtinduga. Nakita ko siya nandiyan lang. Pero- Ayan na naman yung speedometer ni Kuya Red. Nadira ay nagtinduga. Oh. Pero So ayon kay Kuya Red, pag 40 microtesla yung yung sukat, normal pa daw yan. Bihira. Siyempre, yung mga hindi alam sa ginagawa ni Kuya Red, pag nakita ka may dala-dala kang tablet, no? Tapos, mo yun, impress na impress yun. Diba? Lumakas. ano yan? Lumakas bro. Kaya nga eh. Ako nga pala si Kuya Red, kaibigan ako ha. Siguro meron lang kayong gustong ipaabot sa kanila o sa kanya. Lumakas yun. Oh, tunog mga idol. Meron ba kayong mensahe? Tumunog lang yun na yun. Forward nga natin to mga men. Kaya na ako yung nagpan bitaw dira nga ikuan, lalaki bitaw nga itom. Oh. Tapos pagka abot din ako dira Alias sa Jenny, sinasaniban ng kapre. Sinaniban daw ng kapre. na dira sa katrik kay kuan. So ang nahitabo sa imo is nag-collapse ka. Unsa man tong orasa pod nahitabo? Mga 9 hata. Mga 9 or sa Ito, dito pa nga lang may flow na agad dun sa dun sa istorya ng bata eh. Hindi ko naman sinasabi kasi natural lang naman sa bata ang may imaginary friend or Tinan mo ha, ang ayon dito sa sinasabi ng bata. Wait lang ha. Kaya na ako yung May nakita ako dyan na isang lalaki na itim. nagpan bitaw dira nga ikuan, lalaki bitaw nga itom. Ito, valid pa to eh. Pagdating ko na dyan sa Pagka abot kama, din ako dira sa na dira sa katrik kay kuan. So ang nahitabo sa imo is nag-collapse ka. ang nangyari na himatay ka. Unsa man tong orasa pod Ano nahitabo? oras nangyari yun? Mga 9 hata. Sa akin, pero may possibilities naman. Malay mo, bago siya nahimatay, tiningnan niya pa yung relo niya. Pero sa akin, hindi, siguro, after niya mahimatay, kinuwento sa kanya na, oy, alam mo na himatay ka nung alas 9. Pero sa akin, men, yung typical na kwento na yun, for me, hindi mo kaya ikwento yon yung during the time na nasaniban ka. Dapat magkukwento ay ang yung ibang nakakita. Hindi ikaw. Pero inuulit ko may possibilities naman na pwede.
Kasi nga, 'di ba? Kaya niya nalaman yung oras habang sinasaniban na ako, titingnan ko kung anong oras, 'di ba? 9:00, okay, sige, saniban mo na ako. Yun nga lang, medyo flawed yung ano. Anahin sa buntag. Oo. Oo, so atong na-collapse ka, Para kang nawala murag nawala lang imong nauna lugar. Wala gyud ako kan may panaw dito. Dilim lang ang paningin ko. Magdingit-ngit lang. Oh, Tung nya. pagkakuan dira sa kaanay ka. Nandiyan na ako sa kama Dira din para kung murag kamalay-malay kung bumalik na gamay. yung malay ko. Pagtan-an ako sa akong uluhan na si Lolo tas ang sa tubangan din kay naatong lalaking nga lain kay Dagway. So mauna to katong naa na kay panghimuot lugar. Pag mata nimo na kay panghimuot, na kay nakita. Oo. Na Ang kay nakita. nakikita kong problem kay Kuya Red, hindi siya nandyan para para hanapin ko ano yung katotohanan sa nangyari. Nandyan siya para sakyan yung yung kwento. No? Kung totoo man na merong ganyan, andyan si Kuya Red para sakyan yung kwento, hindi para tuklasin kung totoo ba talaga yung nangyayari o hindi. Nagigets yung ibig ko sabihin. Di ba, men? Parang sinasadya ni Kuya Red na sakyan yung Ta nga. Kanang ito mga tao. Unsa man murag tao ang kadako niya or Kuan murag ana nga basta maitim pangit siya. Lagi yung Dagway pala yung Wala mata. ang kanyang mata. Sa sulod sa balay. o nya pila man ka tanaw nimo, pila ka minuto sa nawadaan lugar og kuan, malay. Mga 20 minutes. Taud-taud din no. Gawas na namo din. Gabi namong tabang kita banga Sinakluluan tabanga namin naman sa siya. mga anak ng mga dalaga. Gabi namong tabang sa iya kung ano si Malay. Matumba Yung naman sa description na nasaniba na dumidilim ang paningin. Pwede kasing hypoglycemia yun eh. Malay mo gutom yung bata. Pwede ring hypoxia. 'Di ba? Tandaan nyo, 'di ba, pagka gutom or lack of oxygen, pwedeng magkaroon ng hallucinations yung bata. Or pwedeng sleep paralysis pag may nakikita kang itim. 'Di ba? Proven naman ng science na nangyayari yan eh. At saka based on science naman yung yung hallucinations. Wa mo ko anam kundi. Sikog yaw-yaw kung Maliban na lang kung merong mga nangyayari during the event na hindi mo talaga mapaliwanag. Halimbawa, lumulutang siya, hindi na mapapaliwanag ng science yon. Pero yung typical na nahimatay lang at may nakita na kung ano-ano, pwede pa rin may ipaliwanag ng science yun, men. Diba? ang galing mo dire. Ayaw mo panghilabot o maghilabtan. Oh, Yeah. sige ma'am. Mutong gidaga na mo dito sa balay sa iyang uyuan kay parang dito na magitabang kay ang kung nabasin o naras ang kuan kay ingon man din siya din nga man ay itong nga tao man nga naya si lolo nas akong ulo naghabit sa akong kuan ulo. Mutong nakahunahuna ko gidagan ako dito sa ako ang suon sa akong bana kay dito na magitabang. Nabot dito kamalay-malay sa Ganun bidala talaga dito sa nagkamalay mga na basa. dinala na. Dito dapit sa namin sa spiritista. Sa kuan paning pulimedic. Yeah. Hindi, sa akin, bakit agad sa espiritista niya? Siyempre, hindi, ito sa akin ang magandang paraan. Hindi ko sinasabing huwag kayo maniwala sa mga espiritista. Diba? Ganito sana, ang unang-una, dadalhin nyo dapat siya sa hospital, emergency room. Pag na-clear sa emergency room, saka nyo dalhin sa espiritista. Kasi may pangyayari na, let's say, halimbawa kaya nahimatayan, nagkaroon pala ng stroke yan. Inuna nyo pa sa, kahit bata na stroke. Halimbawa, heart attack, mild heart attack, or kung ano man yung nangyari. Kasi yung signs niya, parang related sa sa hypoxia or low blood sugar. Baka malay mo, may juvenile diabetes yung bata. Qualified po ako magsalita, licensed po ako na healthcare professional. Baka mamaya sabihin nyo nag-aalam-alaman ako 'Di ba? Pwede kasing mangyaring ganon. Uunahin muna yung doktor muna. 'Di ba? Tandaan nyo, pagka na-misdiagnose kayo ng espiritista, napapansin nyo, lagi hindi naman
lagi. Or, hindi, sige, sabihin na natin, kadalasan. Diba? Kadalasan kasi, pag pumupunta ka kasi sa espiritista, may diagnosis na agad yan, na yan ay nabati, nakulam, nagkagusto dyan ay kapre. Diba? Yun agad, tandaan nyo, men. Diba? Yan lagi, at tandaan nyo, yung mga diagnosis ng mga espiritista na yan, wala namang basihan yan eh. Hindi, sa totoo lang. Ano yung ipapatunay niyan sa inyo na totoo ang sinasabi niyan? Hindi ko sinasabing lahat ay hindi totoo, no? Pero ano yung panghahawakan nyo na totoo ang sinasabi niyang espiritista nyo? Sa dami naman luloko dito ngayon sa Pilipinas. Diba? Meron bang lisensya ang mga espiritista dito? Unlike pagka doktor ang nilapitan nyo, diba? Pwede nyo malaman na fraud ang doktor eh. Diba? Pwede nyo i-check ang lisensya nun kung lehitimong doktor ba talaga yon. At kapag sa doktor nyo dinala yan, pwedeng i-rule out ng doktor yan na baka ipagod lang. O kung wala namang makita ang doktor, wala namang, siguro baka napagod lang. Saka kayo ngayon mag-espiritista. I-clear nyo muna sa doktor. After nyo magdudoktor-doktor, saka kayo mag-espiritista, huwag nyo ipaprioritize yan. Mga kababayan ko, ano ba? Dahil yung sa spirit, anytime pwede nyong puntahan yan. Ang doktor, pag nahuli kayo sa emergency, merong nangyari. I don't know kung anong lugar ba to. Nakapag-duty ako sa hospital nun eh. Hindi ko alam kung sa Malolos Hospital ba yun. Emergency room yun. May dinalang bata namumutla. Yung parang hirap siyang huminga. Ang akala nila, kasi naglaro daw yung bata sa bakuran nila eh. Akala nila nasasaniban, dinala muna nila sa albularyo o nasasaniban na, parang hanggang sa hindi na makayanan ng albularyo, nag-decide na silang dalhin sa emergency room, namatay yung bata. Kasi nakita, yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. Alam nyo kung ano nangyari, mga men. Nung chinek ng doktor yung bibig, may hole na nakabara. Alam niyo yung mga malalaking hole nung araw? Hindi yung maliit na hole na. May hole na nakabara dito. Asphyxiation yung kinamatay ng bata. Diba? Kung iisipin nyo, kung yun ay naunang dinala sa doktor, baka yun ay na Heimlich maneuver pa. May tinatawag kasi na Heimlich maneuver eh. Tama ba ako? Heimlich maneuver. Diba? Matagal na kasi hindi nagpa-practice ng profession ko. Iniwan ko na yung siguro kahit license ako siguro nasa last ay 2009. Kasi after kong mag-graduate 3 months lang ako sa hospital. Ayoko na. Kasi nga hindi ko kaya yung buhay doon. Unang-una takot ako sa dugo. Hindi ko kaya yung magpupuyat ka, yung nakikita ko umiiyak yung mga tao. Hindi ko kaya yung mga gano'n. Kaya iniwan ko yun. Diba? Nadala lang ako sa hype nun, kaya yun ang kinuha ko. Pero diba, Heimlich maneuver ba tawag doon yung ginaganon? Kung nagganon yung bata, di buhay pa sana yung bata. Diba? Tandaan nyo, may certain limit lang ang lack of oxygen sa brain. Yun ang pinaka-importante. Wala, naunang dinala sa albularyo muna eh. Tapos nung hindi na magawa ng albularyo, sa kanila dinala sa hospital. Nakita may holen pala dito. Yung malaking holen. Di ba, men? Kasi hindi ko rin naman masisi, kasi mga kababayan natin, syempre iniisip, gastos nga naman. Yun lang ang pangit sa hospital. Pero iisipin mo pa yung gastos kung buhay ng anak mo ang nakasalalay, men. Kaya katwira mo sa albularyo kasi 100 pesos lang ibigay ko, pwede na. Putang ina nga, buhay mo naman na. Kahit ibenta mo lahat ng kalabaw mo eh. Kung maliligtas naman yung anak mo eh. Di ba?
Kaning pag-abot dito, nakakuan na siya yung pamakuan ng lawas. Pero galuya lang gyapon siya. Balik mi dire, tingala may paabot niya sa kuan na Pagdating doon lumalakas daw yung ano, yung bata. Eh, baka mamaya kasi fatigue yung nangyari o heat stroke, pwede. Di ba, dapat iisipin muna kung ano yung dahilan or na hypoglycemia yung bata, pwede. nakita na dire sa aning talisay. Nung siguro hindi kumakain, nung nakakain ng konti, lumalakas na. Kasi need mo ng sugar. Dili siya mo lahos kay na ako nung itong tao nagtanaw sa iyahan. Nag-action naman po siya kuan mismo lipong na pod. kuan na po yung lawas. Yun na iwa-watch out nyo sa anak niya. Baka mamaya may juvenile diabetes yung anak nyo. Delikado din yun. Halimbawa, bigla siya ng hina. O halimbawa, ganito, tuturuan ko kayo. Ano yung first aid? Kasi parehas ang symptoms ng nag-hypoglycemia sa hyperglycemia eh. When you say hyperglycemia, mataas ang blood sugar. Kapag ka-hypoglycemia naman, mababa ang sugar. 'Di ba? May mga bata kasi na bata pa lang may diabetes na hindi alam na magulang. Yung lethargic yung anak nyo, gumaganon-ganon na yung akala nyo inaantok lang, pero sobrang taas na pala ng blood sugar. Or sobrang baba na pala ng blood sugar. Ano yung first aid na gagawin doon? Kasi kung halimbawa, kung hypoglycemia yan, painumin mo kagad ng Coke or candy. Pakainin mo agad para magkaroon ng sugar. Eh parehas ang symptoms ng hyperglycemia sa hypoglycemia. Eh paano kung halimbawa, nahihimatay-himatay dahil sobrang taas ng blood sugar, paiinumin mo pa ng Coke? Di lalong napahamak yon. Ano yung pineapple juice ang solusyon. Pineapple juice. Pag hindi mo alam kung hyperglycemia or hypoglycemia, pineapple juice. Eh paano kung hypoglycemia, di ba masama sa tiyan yon pag walang laman? Secondary na lang yon. Wag mong isipin muna na kung magka-ulcer, kaya pa naman gamutin na ulcer eh. Di ba? Ang mo lang kung hindi mo alam, wala kang pang test ng blood sugar. Halimbawa nasa mall kayo, biglang naging ganun yung anak nyo, kung ano yung solution. Napunta na tayo sa Kalusto yung lawas. Amo tong nagtawag na sa big motor sikad. pati sa mga diabetic din pwede yan. Pagka hindi mo alam kung low or high blood sugar. Gidala na lang mo sa kuan Puerto. Dito na mo kuan gidala pa kuan na itong mga number niya. Ngayon ato mga number. Ay, kapre. May gani itong April, kuno ang naka kuan sa iyaha. Iya lolo kay kung pa yung lolo daw kuno. Na kuno may mahitabo sa iya. So katong lolo murag nag-protect lugar sa iya. Kaya ang Yes. iyang lolo 2 years ago namatay na pod. Nag 1 year atong Bago pa lang, nag 1 year. Kaya ang nahitabo sa iya, February 2024 man. February 4. Oo. So, iyang lolo, mag 1 year na po. Nag 1 year atong October 26. 2023. Mag 2 years karong October. 20. Itong gikan mo sa kuan niya, wala kami diretso, di ba? Nakita din ni mo gid siya. Nakita ang jud. Nadira ay nagtinduga. Oh. Tung last time nga naagid siya dira os. Oo. First week sa March, nagpakita na pagbalik sa imo. Ano siya dapit? Dira dapita ay sa kilid. Dapit na kilid. Sa dire. Nagtindog tas ako kay nag-abri ko anong ko yung baligit bitaw. Tas pag abri na ko naa siya dira nagtinduga. Sige ngisi-ngisi. Action siya duol. Dagan din ko. Action dog dool siya dagan sa karon sa kuan sa sulod nagkurog-kurog siya. 2 years ago, iyang magulang mo gipakitaan na tagtungang gabi ipakit-on siya, yung magduol sa iya maghuot yung dugan. Amon ang pang idagan ko diadto sa akong mama. Sabi? Action dog dool siya dagan sa karon sa kuan. Si Olivia na sa hospital na naman. Please pray for Olivia.
asya dira nagtinduga. Sige, ngisi-ngisi. Asyon siya duol. Dagan din ko. Action dagdool siya handagan siya para sa kuha sa sudod nagkurog-kurog siya. Oh. 2 years ago, iyang magulang may gipakitaan na tagtungang gabi ipakiton siya, yung maduol sa iya maghuot yung dugan. Amon ang pang idagan pud ato sa akong mama ito sa Proxy sa Puerto. Dito na mo dala kay maulian man siya dito okay maayang kahantang dito. Pag wala dire. Kung wala dire. Amon sang gibalik dire kay eskwela man sa pudot. Nana po pakita na po siya. Nandiyan na naman, nagpakita na naman siya. Nakita mi sa anino nga ito mga dako. So nakita po din mo di ay. Makakita mi asa sa iyang magulang pag makakita gani niya ng anino gani nga mo kalit og anak gani. Oh. Na, ang iyang manghod katong nasa Cebu karon. Kuan kana Hahawak kaagad sa akin kasi sumisikip kuan na rin sa ang kuan manghawig kay nakuot na pud ang dughan. na naman yung dibdib niya. Ipa-check nyo yan. Baka mamaya may heart problem yan. Tapos kayo naman sinakyan, pati kami may nakikita na ring anino. How sure are you? Ipa-check nyo yan. May mga symptoms na ng ng heart problem eh. Hello mga idol, ito na naman po ang yung lingkod Ano si si Kuya Kuya Red. Red And na to? welcome na naman po. Isa rin tong opportunista din eh. Kukonsintihin niya pa yung para may maikontent siya na kapre. Bihira talaga tong tao. Sa another chapter ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. So andito tayo ngayon sa isang lugar kung saan merong isang bata dito, natin masabing bata, dalagita, na sinaniban siya ng elemento na sabi niya nakaitim. Yun po yung in-interview natin kanina, so hindi ko na uulitin. So enjoy nyo na lang yung video ha. So gagamit tayo ng equipment ngayon para makausap natin sila at magbabaka sakali tayo na pwede natin mapakiusapan. Tamo ha, tinan mo tong fraud na to. Nagkwento yung tapos kakausapin niya gamit ang ghost tube. Na alam na natin peke at gamit din yung speedometer niyang peke din. Ano pa maaasahan mo sa content nito? Sinakyan niya lang yung yung kwento nung nandoon. Yung mga elemento na nakatira sa bahay na hindi na sila. Ako lang ha. Just in case na tatanong ko rin kay Sir Ed to. Pero kay Sir Ed, just in case na nanonood sa akin. Or kahit sino dyan, Sir I Am Reverie, yung mga ghost hunters na nandyan. Yung kung paano makipag-communicate ba sa sa multo. Let's say kung effective man ang ghost tube, nakakapag-communicate din ba ang multo through ghost tube? Kasi different different species yung multo at spiritu yung multo at elementals, 'di ba? Although na pareha silang spirits. Hindi ko maintindihan Kasi ang alam ko ang elementals meron silang power ng sarili nila. Hindi sila katulad ng multo na kailangan humigop pa ng ng power. Sila istorbuhin, hindi na sila bibigyan ng sakit at hindi na magpapakita. So, sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, kalat natin itong mga idol para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Huwag natin patagalin to. Ang bahay na papasukin natin ngayon, no? So, dito nagpakita sa kanya bago lang itong banda dito sa may dingding. Diyan nagpakita sa kanya. Pero yung sinabi niya na nahimatay siya, dito yun sa loob. Mga idol, pasensya na, hindi natin pwedeng pangalanan ha, para sa privacy na rin nila. So ito yung bahay mismo kung saan siya nahimatay. Tapos dito yung sinabi niya na nakahiga siya, bumalik yung malay niya. Tapos dito naman meron daw nakaitim. Okay, may nakita siya nakaitim. Yun yung first time na nakita niya yung nakaitim. At nakita naman niya banda dyan
yung lolo Hallucinations yun eh. Feeling ko may medical conditions yung bata. naman niya. Okay, so yung lolo po niya is Sige, pa-check up nyo yan. last ano lang, magto 2 years pa lang na patay na din, no? So, sa totoo lang mga idol, pagpasok ko kanina, iba talaga. Alam mo yung parang nasa sinakyan barko mo ka. na lang yan. Sinakyan mo na lang yan, Kuya Red. Tapos sabi nga rin nila na parang lagi daw silang parang nanghihina sila. Yan. So, yun yung mga palatandaan na mayroong mga engkanto sa bahay ninyo. Sino ka para mag-diagnose ng ganon? Na pag nanghina, may engkanto na? Na-rule out mo na yung yung scientific explanation? Baliktad pala tong taong to eh. Dapat inuuna mo muna pag na-rule out mo na yung mga scientific explanation, yung nagpa-check up na sila lahat, nagpa-ano na nila. Di ba, men? Pwede kasing saka mo ipasok yan. Pero yung nakinig ka lang ng kwento, biglang senyales na agad yon. Ano ba? Kasi gaya nga ng sinabi ko, kumukuha sila ng energy sa'yo. Engkanto, wait lang. Engkanto ang pinag-uusapan, kumukuha ng energy sa'yo. Engkanto? Sila ay Pwede ba yun? magpakita. Hindi ba? Baka may capability sa engkanto nun, Pero same, tinatrato ni Kuya Red na same species ang ang elementals at at ang household ghost eh. Para sila ay magparamdam. Yan. Bulaan talaga to si Kuya Red, pambihira. From nature yung power ng mga elementals eh. Kaya nga elementals ang tawag eh. Sa elemento kumukuha ng... Tapos sabi mo kukuha ng para magparamdam. Ano ba talaga to? Multo ba talaga to or engkanto? Pasigaon mo, sugabay. Parang yun yung switch ng ilaw, bro. Para at least meron tayong liwanag. Wala. Pero yung yung tawag dyan? Yan. Wala bay. Naog lang. Yan. So mga idol, nandito na tayo sa loob ngayon. Medyo ilawang ko lang konti. Merong flashlight tayo dito. Sandali lang. Yan mga idol. So ito yung 1,000. electromagnetic field meter natin. So sa Almost sa mga 2,000. Almost 2,000 microtesla. Kakaalam nito. Ilang yan, sobrang taas sa reading, Ilang milligauss kaya yan? Ito po ay ang normal po nito is 40 pababa. But right now mga idol, talagang sagad siya mga idol, no? So kung papansin nyo, baka sinabi nyo merong magnet sa likod. Wala po. Brad, wala bigla. Wala, misreading lang yon. Ikaw naman. Masyado ka namang Bakit yan? Napatunayang fraud nga yan eh. Hindi ko alam. Ginanong ko lang eh. Ano nangyari? Biglang bumaba Ginanong ko yung likod. Pagbalik ko, 1K plus yan kaya nga. So ibig sabihin, Drama na itong dala. Sige. Nakadikit natin siya. Sige. Let's say mag-overtime sa na rin ako kabilang eh. natin. Ano to, Kuya Red? Pinagbasihan niya, nasa tabi niya lang daw, base do sa reading ng niya, ng speedometer niya, no? Na yung speedometer niya, fraud. Napatunayan ng fraud. Ngayon, sige, let's say, nandyan, nagsasalita ba sa Nang ghost malakas room? ulit. Let's say, ganyan. For the sake of argument, let's say, totoo na yung sanib-sanib dyan or totoo na yung ano yung resolution ni Kuya Red bandang huli? Tingnan natin, panoorin natin mga men. Baka naman, yung ginawa niya? Diba? So hopefully na sana. Kasi
Tingnan natin. Pero kanina tumutunog kasi yan. Tumutunog pa ba? Wala na. Wala na. Kanina, malakas ang tunog dyan. Yun yung katok ba ng yero? Marami namang factor kung ano, bakit kumakatok ang yero. Kadalasan kasi ng mga paramdam kay Kuya Red, puro kalabog sa bubong eh. Palaging multo ng karpintero yung nagpaparamdam dyan eh. At this time, kapre naman, sa bubong pa rin. Di ba? Lakas ka na ganina. Di amiga istorya, dyan kami nag-uusap kanina. Ano resolution? Sabi ko, okay ba sa inyo na ano? Tak-tak. Kaya tinatap nila yung bubong. So sabi ko na sana kung hindi man kayo makaalis dito, sana wag nang bigyan ng karamdaman yung mga bata. Sana wag nang magpakita kasi natatakot. So yun lang ang ginawa niya, pinakiusapan niya lang. Hindi ba magagawa yon ng mga membro ng pamilya diyan? Yung kapre na nagpapakita. Sabi ko, alam ko may pagkakataon na nagkakagusto yung kapre sa mga tao. Pero sana man lang mas maganda siguro kung elemento sa elemento na lang, tao sa tao na lang, 'di ba? So hopefully na sana kasi maganda yung pakiusap natin sa kanila, 'di ba? So sana maging maayos na lahat. Pero kung hindi, bigay ko na lang yung message nyo na lang ako sa messenger. Hindi, yung At babalikan ko at i-content ko uli. Mo sa messenger ko. Para kung ano man, pwede natin pakiusapan ulit kung nandito pa rin sila. Diba? So, pero naniniwala ako na siguro nagkakagusto lang tayo. Magaganda kasi yung mga yan mga idol. So, tapos na nating pinasok yung bahay. So, positive naman ang nangyari. Lupit talaga nito, no? Positive daw. At talagang na-feel namin na wala na yung bigat na narar. So, dahil sa ginawa niyang pag-ghost tube doon at nawala na. Powerful pala talaga tong kumausap si Kuya Red. Ramdaman natin yung bagong pasok. Sa totoo lang, nung unang pagpasok namin, akala ko mawalan ako ng malay. Kaya sabi, di naman. Akala mo mawalan ka ng malay unang pasok mo. Tingnan nga natin. Tingnan natin. Nila na parang lagi daw silang parang nanghihina sila. Yan. So yun yung pagpasok mo. Para sila ay magpakita. Yan ba yung parang mawalan ka ng malay nung pumasok ka? Sinungaling talaga tong taong to. Diyos ko. Ano ba naman? Nung unang pagpasok namin, akala ko mawalan ako ng malay. Kaya sabi ko sa kasama ko na labas muna tayo kasi baka yung unang pasok nila bago ito. Pero dapat ganun pa rin ang mararamdaman mo nun. Parang hindi ko talaga. Ito kasi ang problem pag sinungaling yung hindi mo alam kung ano yung totoo sa hindi na sinasabi. Hindi ka ba sinungaling? Harap tayong dalawa. Papatunayan ko sinungaling ka. Kaya, no? So, sa tagal ng pakiusap natin, kinaibigan natin sila. So, naniniwala ako na maganda yung nangyari. Kasi pinaalbular yun wala nangyayari. No, si Kuya Red ang pumunta, may nangyari. May magandang nangyari. Bullshit!